Yamaha MT-15, the dark side of Japan. Talagang napakalupit at napakaangas din talaga ng kanyang dating. Gaano nga ba kaganda ang motorsiklo na ito? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Napakaangas ng dating nitong kanilang Yamaha MT-15 dahil dito pa lang po sa kanyang headlight design talagang napakabangis. Dito po sa bandang gitna nagkaroon po siya rito ng projector lights na kung saan ay talagang asahan natin nakakapagbigay po yan ng napakaliwanag na buga ng ilaw day or night time. At ito naman po very sharp din yung edges, no? Matte black yung color. Ito naman po yung kanyang nagsisilbing bibig dito sa ibaba. Rito sa bandang itaas nagkaroon naman po siya rito ng dalawang LED lights na kung saan ay parang nagsisilbing kanya namang mga mata dito sa kanyang maskara. Nagkaroon ng two-tone color combination, matte black and then gray. Dito sa bandang itaas, nandirito naman po itong kanyang pointed na turn signals which is napakalalaki, no? Ang kagandahan naman yan is very visible dahil nga po yung positioning is nandiyan sa may itaas. Pagdating naman po rito sa kanyang front suspension, ito po ay equipped with inverted telescopic fork. Well, asahan natin makakapagbigay po yan ng accurate na bouncing performance. At ang kagandahan yan is yung color is very attractive, no? Talagang kita-kita natin nangingibabaw, gold yung kanyang color. Talagang yayamanin yung dating. At ito naman pong kanyang front fender, glossy naman po yung kanyang pagkaka-finish. Dito naman po sa kanyang preno, dito sa harapan, ito po ay equipped with rounded shape na single rotor disc brake along with two-pot caliper na black yung color. At very attractive din yung dating at kulay nitong kanyang mags or itong kanyang cast iron. Kasi nga po makikita natin is cyan or cyan yung kanyang color. Kaya talagang nangingibabaw sa ating mga mata hanggang dun sa likod. Ganon din po rito sa kanyang bandang gitnang pairings which is nag-complement naman yung kanyang color. Nakapagbigay po siya ng additional na angas pagdating sa kanyang forma. Well, pagdating naman po sa mga sukat ng gulong rito po sa harapan, ito po ay mayroong 110 by 70/17 at ang kanya naman pong stock tires pang city riding condition. Well, dumako naman tayo rito sa bandang itaas. Silipin naman natin itong kanyang fully digital meter panel display. Napakalapad, no, at napakahaba. Sigurado ako napakalaki ng mga fonts. Kaya talagang kitang-kita natin yung mga detailed information na kinakailangan nating malaman sa biyahe. Rito sa bandang ibaba may nakalagay po rito na Yamaha in white color. Nagkaroon naman po siya rito ng 2-button selector. At ang kanya naman pong manubela, very flawless yung dating dahil nga po ito ay naka-naked handlebar. Glossy black naman po yung kanyang kulay. Pagdating sa mga buttons dito sa kaliwa, mayroon na po siyang passing switch. Mayroon po siya ritong high beam and low beam, horn and then turn signals selector. Nandirito naman po itong kanyang clutch. Sa kabila naman po, mayroon po siya ritong engine kill switch na kung saan ay pwede po nating i-turn off yung ating engine kapag nagkaroon po ng mga major problems. Included na rin po rito yung kanyang electric starter at nandirito naman po itong kanyang front brake. Ang kanya naman pong stock na side mirror, dahon type, no? Well, maganda na rin yung kanyang dating. Mapunta naman tayo rito sa kanyang ignition. Equip po ito ng mechanical key. Mayroon na rin po siyang shutter lock key button for safety purposes. And din napakaganda ng pagkakadesign nitong kanyang fuel tank na talagang maskulado, naka-emboss tong part na to. Nagkaroon naman po siya ritong ng Yamaha logo. At rito po sa bandang ibaba, sharp yung edges. And then gaya ng sabi ko, very attractive tong cyan color. Nagkaroon naman po siya ng gray na decal along with orange. May nakalagay naman po rito na model name na MT-15. And then ito po yung sticker po nitong dark side of Japan. At dito naman po sa bandang itaas, ganun din, no? Two-tone color combination, cyan color along with gray. At ito pong kanyang fuel tip is silver, yung rounded, and then may gray naman po rito sa bandang itaas. Ayan, no? Very durable naman po siya. At nagkaroon po ulit dito ng dark side of Japan na decal. Well, pagdating naman po rito sa kanyang upuan, silipin natin, ayun, no? Napakalambot din mga ka-LM, and then yung stitches premium yung dating. Yung pagkakatahi naman very durable. Nagkaroon pa po siya rito ng additional belt, no? Pwede pong hawakan ng ating back rider or di kaya pwedeng pag-ipitan ng ating mga papers. At pagdating naman po rito sa kanyang engine design, ang color naman po nito is matte black. Ganon din po itong kanyang sprocket cover. At dito po sa bandang ibaba, nagkaroon po siya rito ng engine extension cover, no? Napakaganda rin, matutulis, sharp yung edges. At dito po sa bandang gitna, nagkaroon po pala rito ng empty
na model nakalagay po rito. Parang sa tingin ko handcrafting to kasi yung dating niya is talagang napakaganda, no? Attractive. Silver naman po yung kanyang color. Nagkaroon ng butas rito na kung saan ay pwedeng maglaro yung hangin. Well, dito naman po sa kanyang side cover, nagkaroon naman po siya rito ng matte black color, no? Naka-emboss, may deep lines, maganda rin yung kanyang dating. Sa bandang ibaba, nandito naman po itong kanyang shifter. At ito po ay equipped with 6-speed manual transmission. At ang kagandahan niyan, mga LM, is equipped na rin po siya ng assist in sleeper clutch na kung saan pagdating naman po sa downshifting ay effortless na rin yung pagbabawas. Hindi na dudugso-dugso yung ating motorcycle, smooth po yung kanyang takbo. At dito naman po sa bandang gitna, nandirito naman itong ating pillion step para sa ating rider, which is cast iron naman po siya, silver color, not fadable. Ang ganda rin nitong harang niya rito. At nandirito naman po itong kanyang side stand. Anyway mga ka-LM, itong model na to is wala po silang center stand. Dahil nga po semi big bike na po yung kanyang datingan. Sa bandang gitna, nandirito naman itong kanyang pillion step para sa ating back rider. Ang ginamit naman po nila rito is durable na cast iron para sa kanyang brace. At silipin naman po natin itong kanyang monoshock absorber. Kulay yellow naman yung ginamit nila dyan sa kanyang monoshock suspension. Well, ang kagandahan naman yan, since nandyan siya sa center, nakakapagbigay po yan ng accurate na bouncing performance. Mayroon na din po pala siya ritong built-in na mudguard, no? Napakatulis din, sharp yung edges. Ang forma rin, no? Kahit nandirito na sa bandang dulo. So, ang kagandahan naman niya, na pre-prevent naman po niya na matalsikan ng mga putik itong ating engine or other body parts nitong ating motorcycle. At itong kanyang swing arm, ayan, no? Grabe, napakakapal, no? Ang ganda ng pagkaka-design. Durable na cast iron to mga ka-LM. And then nandirito na rin po itong kanyang matte black na chain protector. Dito naman po sa bandang itaas, nagkaroon po siya ng two-tone color combination. Itong kanyang palikpik rito is gray. Nagkaroon po ng minimal decal dito na orange along with cyan, at may nakalagay naman po rito na Yamaha in black color. Ang ganda rin, no? Siguro pwede rin gawing grab bar to. Pero hindi parang windlet lang talaga yung pagkaka-design, which is pwedeng pumito yung hangin kapag tumakbo tayo ng matulin. Dito naman po sa kanyang taillight, silipin din naman natin. Napakaliit ng design nitong kanyang taillight. Pero ang kagandahan niyan, no, mayroon po siya ritong daytime running light sa bandang itaas, at nandirito naman po yung kanyang main light dito sa bandang ibaba. At itong kanyang rear fender, ayan, no, napaka-durable din, no. Bakal pala yung ginamit nila rito, metal mga ka-LM. Unlike other motorcycle is plastic. And then, nandirito naman po itong kanyang added reflector light sa gitna. Itong naka-imbus na part na to, ito na po yung kanyang nagsisilbing plate light. At ito na po ang kanyang plate holder, ito pong kanyang rear fender. At ganun pa rin, no, napakatulis at napakalalaki nitong kanyang turn signals, which is very visible yan mga ka-LM. Kitang-kita yan kapag ikaw po ay magte-turn sa kanan at kaliwa. Mapunta naman tayo rito sa kanyang rear braking system. Equipped po ito ng single rotor disc brake na rounded shape, along with matte black na Nissin single pot caliper. At gaya ng sabi ko kanina mga ka-LM, napakaganda talaga ng kulay nitong kanyang mags, no? Talagang pinag-isipan nila ng mabuti yung kanyang color combination dahil talagang napakalamig sa ating mga mata. Dito po sa kanyang rear mags, and then dito po sa kanyang fuel tank dito sa middle, and then dito sa side until here sa front, dito po sa kanyang front wheel. Talagang napakaganda ng kanyang color combination. Very attractive para sa akin. Well, bumalik tayo rito sa likuran. Silipin naman natin yung sukat ng mga gulong. Ito pong ating MT-15 dito sa likuran ay meron po itong 140 by 70-17. Well, napakakapal po nitong kanyang rear wheel. Ang kagandahan naman yan ay nakakapagbigay po yan ng added stability in any road condition. Ang ganda rin nitong kanyang stock pipe, no? Premium yung dating. Bakit? Dahil nga nagkaroon siya rito ng carbon finish sa kanyang heat protection guard. And then ang kanya naman pong tip is silver. Very attractive po yung kanyang dating. At nandirito naman po itong kanyang rear brake. Well, para sa akin yung kanyang design is talagang napakabangis at napakalupit. Kaya nga siya tinawag na Dark Side of Japan. Dahil yung kanyang dating ay talagang masasabi nating very attractive, maporma. Kaya talagang popogi ka kapag ganito yung inyong motorcycle. At ang atin pong Yamaha MT-15 ay meron pong 810mm na seat height. Ngayon naman ay susubukan nating sakyan para malaman natin kung gaano nga ba ito kataas. By the way, my height is just around 5'6". Yun na lang po ang gagawin nating reference. Kitang-kita naman natin, tiptoe tayo. Kunting-kunti lang naman, manageable. Kaya masasabi ko na very comfortable ito para sa mga tulad ko na 5'6" in height.
At pagdating naman po sa kanyang engine specifications, ang ating Yamaha MT-15 ay meron pong 155 cubic centimeter engine displacement, naka single cylinder single overhead cam, 4-stroke with 4 valve. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 14.2 kW at 10,000 RPM, habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 14.7 Nm at 8,500 RPM. At may bigat naman po itong 133 kg. At ang presyo po ng Yamaha MT-15 ay nagkakahalaga po ng 178,000 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 36,800 pesos. At pagdating naman po sa kanyang monthly installment, ito po ay merong 7,763 pesos sa loob ng 3 taon. At para naman po sa mga kababayan natin na nakapanood ng video na ito at interesadong maglabas ng kanilang Yamaha MT-15 ay available po yan dito po sa Rebson Guansun Group. Dito po yan sa Dagupan City, Pangasinan. At para naman po sa mga kababayan natin na nais magpunta rito, ang kanila pong operation time is starting 8:30 AM until 5:30 PM from Monday to Saturday.